Amen. Maniwala po kayo ron. When God created everything, He created it very beautiful. Ang sabi po ng Biblia, nung pinansin ng Diyos ang lahat ng kanyang nilalang, ang sabi po ng Genesis, it was very, very good. Kaya sabi mo sa katabi mo, kapatid, very good ka pala. Kahit kung minsan, bad ka. Well, jokingly aside, may mga pagkakataon po sa buhay natin. Sabi mo natin sa gusto, we are vulnerable to commit mistakes. Amen. Buti na lang ang Diyos po nating pinaglilingkuran, kinikilala ay Diyos na marunong magpatawad. Marunong umunawa, full of mercy, full of grace, full of love. That's the reason why God wants us to forgive others because ano po ang dahilan? Kasi ang Diyos marunong magpatawad. And to be like Christ, isa pong aspeto ng buhay ay yung bagay na yon. Hindi ko po alam kung anong relasyon meron po kayo sa inyong pamilya, sa inyong asawa, sa inyong kaibigan, o sa inyong mga kakilala, maging sa inyong kapitbahay. Kasi sabi ng Biblia, love your neighbor as you love yourself. Ang dahilan po kung bakit ko binanggit ito, sapagkat nais po ng Diyos sa kabila ng lahat ng mga problema, pagsubok at mga iba't iba pong krisis na dumarating sa buhay po natin, kapag ka ang pag-ibig po ang nangibabaw, kaya natin papagtagumpayan ang mga pagsubok na yan. It's love that contain us and sustain us and give us victory. Pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa. Ayun po yung bottom line ng commandment ng Diyos. Gayunpaman, magandang umaga po sa ating pong lahat, maging po sa ating mga kapatiran. Nakapiling po natin ngayon, hindi man face-to-face, kundi online sa ating pong Facebook account live. Sa biyaya po ng Panginoon. Saan man kayo dako naroon, magandang araw po sa inyong lahat. Whether that's morning, evening, or noon, doesn't matter. Ang mahalaga po, ang araw na ito ay nilikha ng Diyos. And this is the day that the Lord has made, and let us rejoice and be glad in it. Amen. Hallelujah. Puri ng Panginoon. Muli po tayong tumayo. At kung meron po kayong dalang Biblia, makibukas po kayo sa akin. Pakiano na lang yung reflect yung ating PowerPoint, anak. Ayan. Hallelujah. Praise God. Purihin po ang Panginoon sa kanyang kabutihan at kadakilaan sa buhay nating lahat. We're so thankful to God, again, for this opportunity na pinagkaloob niyo sa atin upang ating pong muling mabigyan ng pansin ng kanyang pong mga salita. Mark chapter 13, mula po sa verse 32. Medyo binawasan ko ng verses yan. Pero verse 32 na lang basahin natin hanggang verse 37. Medyo mahaba-haba po itong mga talatang ito. Pero mahalaga po na ating pong matunghayan. Maging tayo mismo personal at mabasa natin sapagkat ang Diyos po ay nangungusap sa personal na pamaraan. Hindi lang po sa corporate na pamaraan kung saan tayo po ay sama-samang nakikinig ng salita ng Diyos, kundi maging sa personal nating buhay. Mark chapter 13, mula po sa verse 32 hanggang 37, ito po ang ating mababasa. Ngunit walang nakakaalam ng araw o ng oras na iyon, kahit ang mga anghel sa langit, o ang anak man, ang Ama lamang ang nakakalap nito. Kaya't mag-ingat kayo at maging handa dahil hindi nyo alam kung kailan ito mangyayari. Ang katulad nito ay isang taong maglalakbay sa malayo. Iniwan niya ang kanyang tahanan sa pamamahala ng kanyang mga alipin. Binigyan niya ang bawat isa ng kanya-kanyang gawain at inutusan niya ang tanod na magbantay. Gayun din naman, magbantay kayong lagi dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang Panginoon ng sambahayan. Ito ay maaring sa tagsilim, sa hating gabi, sa madaling araw o kaya'y sa umaga. Verse 36. Baka kasi biglang dumating at maratnan kayong natutulog. Ang sinasabi ko sa inyo, sinasabi ko sa lahat, maging handa kayo. Bless na po ng Diyos ang kanyang buhay at makapangyarihang salita. Let us all pray. Tayo po humiling sa Panginoon ng gabay at matnubay ng Banal na Espiritu sa ating pong sama-samang pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos sa umaga pong ito. Hallelujah. Father God, aming Diyos, aming Ama. Salamat po muli sa panibagong linggo na kami po'y muling nagkasama-sama upang sumamba sa iyo. Sa Espiritu at katotohanan, Lord God,
Nakita mo po ang puso ng bawat isa sa amin. Whether we worship you in a silent mode or in a joyful mode, what matters most to you, Lord, is the worship of our hearts, ang pagsamba ng aming pong puso at kalooban. Ama, salamat po sa kalayaan. Salamat po sa biyaya, buhay, panibagong araw na idinagdag mo sa buhay namin ito. Samahan mo kami sa aming pong pagbubulay-bulay ng mensahe na iyo pong inihanda na aming pong mapakinggan sama-sama sa umagang ito. Ang mensahe ito ay para po sa lahat, maging po sa iyong abang lingkod, O Lord, na ngayon po ay nagpapakumbaba, na dumudulog, na amin kong inaamin, Panginoon, na kung wala ka, wala po akong magagawa. Hindi po yung talino at kalakasan ang dahilan upang gawain mo po ay lumago, kundi ito po ay dahil lang po sa banal na Espiritu, kapangyarihan at kapuspusan at kabiyaya at kahabagan mo po sa amin. Lord, patawarin mo kami kung kami po ay nagkulang, linisin mo kami sa aming mga kahinaan at karumihan at kasalanan na gawa at maging karapat dapat po kami patuloy na sumambas sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Ikaw po maparangalan. Huwag mo pong hayaan na may isa po sa aming uwi na hindi po napagpala sa pamagitan po ng iyong salita. Bagkos, abutin mo ang bawat isa sa amin. Sa tunay naming kalagayan, palakasin mo mga nanghihina, patatagin mo mga nandulupaypay at patuloy mong itaguyod, O Diyos, tulungan itaguyod namin ang aming pagtitiwala sa iyo. Panginoon, ano man ang problemang daladala ng bawat isa, Lord, we pray and we ask for your provisions. Take good care of us, O God. Pour out your Spirit, pour out your blessing upon us that you have prepared this morning for us to receive. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, panatiliin mong nakamasid, Panginoon, ang bawat isa sa amin naghahanda sa iyong pangako na iyong muling pagbalik. Salamat po. Ito po ang aming dalangin, kalakip. Aming taus-pusong pagpapasalamat sa tangit makapangyarihang pangalan ng aming Panginoon at sa linig tagapagligtas ng si Jesus. Amen at amen at amen. Praise God. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Pinamagatan ko po itong mensaheng ito, karugtong ng mga nauna na natin pinag-usapan, ilang linggo na ang nakakaraan. At ito po ay may kinalaman doon sa series ng ating pong pagtatalakay na may kinalaman po sa pangako ng Panginoon na ating pong dapat may pananabik na inaantay at binabantayan ng mayroong pong patient. Jesus is coming soon. Watch and wait. Doon po sa ating binasa mga talata, mapapansin mo, naka-highlight po yung mga katagang maging handa. Sa verse 33, mag-ingat kayo at maging handa. Sa verse 34, binanggit uli yung magbantay kayo. At ganun din sa verse 35, yung salitang magbantay. At saka huli-huli yung verse 36, maging handa kayo. Napakahalaga po. Familiar ba kayo sa dialogue na ito? Isang customer pumunta sa isang restaurant, nag-order. Madalas po yung order po ng mga mamahaling restaurant, it takes time po and patience to wait para i-serve yung inyo pong in-order. Di po ba? Kadalasan kapag kami po pumupunta kasama po ng ating district executive visiting sections, kung minsan nagbe-breakfast kami sa isang lugar, at sinasabi sa amin ng waiter, Sir, 20 minutes po. 20 minutes. Bago niya ihain yung in-order ninyo. Sino pong nakaranas ng gano'n? 15 to 20. Gutom na kayo. 15 to 20 minutes. Ang sinasabi ng iba, meron po ba kayong chichirya dyan? O mani man lang, inaalok ng mani, ganito. Kasi alam natin, ang pag-aantay ay hindi ganun kadali. Dumating yung pagkakataon, nainip tayo, tinawag yung waiter, sabi, kamusta na yung in-order namin? At ang sabi ng waiter, inihahanda pa po, Sir. Ayan. Tapos ang ating response, pakibilisan lang kung pwede. Kanina pa kami naghihintay. Ang sagot ng waiter, opo, sir. Opo. Magagalit tayo pag sinabing hinuhuli pa po yung manok. At niluluto pa po. Hindi po ganun kadali ang mag-antay. Sino ba sa atin na natutuwa na maghintay ng matagal? Meron po ba? Natutuwa na maghintay ng matagal. Meron nag-pray, itong sinabi niya, Lord, please give me patience. And I need it right now.
Panginoon, bigyan mo po ako ng pagtitiis at matuto ko maghintay at ngayon din, Panginoon, tugunin mo ang aking dalangin. Pero mo panalangin niya, magantay, magtiis, pero gusto niya ngayon kaagad. And the Lord responded to that cry, to that prayer, at ang sabi ng Lord, granted, ngayon din. Pero, matatanggap mo ang hinihiling mo pagkatapos mong matutong maghintay. So, kung minsan po, naiinip tayo sa tugon ng Diyos. Ito ang minsayang mababasa natin sa Hebrew chapter 6 verse 12. Kaya't huwag kayong maging tamad, wala niyan sa Caloocan Bethel. Tularan ninyo ang mga taong dahil sa kanilang pagtitiis at pananalig, faith and patience. Take note of that. Kanilang pagtitiis at pananalig, faith and patience, or patience and faith. Sa Diyos ay tumanggap ng mga ipinangako niya. Mahalaga po yung pananampalataya at pag-iintay o pagtitiis upang matanggap natin yung pagpapala ng Diyos. Ang problema po sa panahong ito, in the last days, ang mga tao ay nagmamadali. Kaya di kataka-taka, ang pagmamadali ay nasa isipan na ng marami. May nagmamadaling graduate, kaya kopya lang ng kopya, basta lang graduate. May nagmamadaling mag-asawa, nakadama lang ng kakaiba, emotional, tapos magpapaalam sa magulang, yung bang hindi na nga nagpapaalam eh. Alam niyo ba, ito yung panahon ng bihira na nagpapaalam. Paalam sa magulang, sa leader, sa pastor. Bihira nagpapaalam. Alam mo, nasa ibang lugar na siya nandoon. Magugulat ka lang, bakit nandoon? Nagpaalam ba? Hindi po, pastor eh. In-inform lang tayo. Iba yung in-inform, just pinayagan. Take note of that. Hello? Hindi po ba? Parang ganito eh. Tay, nandito po ako sa SM. In-inform, pero ibang in-inform niya ang tatay niya na nandun na siya bago siya magpaalam. Wala niyan sa Caloocan Bethel. Purihin ng Diyos. Amen. Hello, nandiyan po ba kayo? Bakit ko binabanggit itong bagay na ito? Ito po yung kumisan ang naging problema natin. Unknowingly, na meron pong nangyayari sa buhay natin na hindi tama. Nawawalan po tayo ng pagtitiwala at pagtitiis sa buhay natin. In the last day, ang sabi ng Bible, ang tao ay magmamadali. Ito ang sabi ng Book of Daniel. Sa Daniel chapter 12 verse 4, ito po ang ating mababasa. Until the time of the end, many shall run to and fro, and knowledge shall increase. Ano po sabi sa Tagalog? Sa panahon ng kawakasan, in the last days, before the end time comes, at sabi po rito, marami ang tatakbo at parot pa rito, at ang kaalaman ay lalaganap, lalago. Alam po ba ayon sa pag-aaral, noong 1920s, after 25 years, the knowledge of man doubled. Ang karunungan daw ng tao ay dumodoble after 25 years. Noong 1980, nabago yun. Ang knowledge daw ng tao na double every year. O every 10 years. At ngayon, pagdating ng 2020, ang karunungan daw ng tao na dodoble kada taon. Kaya di kataka-taka, marami pong matatalino ngayon, pero hindi na nangangalagan, matalino ka, nagiging wiser ang tao. It does not necessarily you are informed and you know a lot of knowledge and truth or information, it does not necessarily equate that men become so wise today. Meron po ba kayong kanilang matalino dating? Pero unwise? Bakit ko sinabing unwise? Tingnan nyo lang po, sa tahanan lang po eh. Marami pong mga anak marunong kasi sa magulang, kaya hindi na nagpapaalam yan. Pero ang tanong, tama ba yun? Disrespect yun eh. Hello? So, knowledgeable ka, but you are not giving respect to people na dapat mong bigyan ito. Di ba kayo nagtataka ng ganon? Hello? Nandiyan po ba kayo? Bakit ko binanggit ito? Patungkol sa pamilya. Kasi yun po ang pinaka-larawan ng nangyayari sa ating pong buhay. Nangyayari sa bahay. Hindi naman yung nangyayari sa church eh. Pwede kong i-assume na ako'y masigla sa pag-worship ko, magaling ako maglingkod. Pero anong dating nito? Pagdating ko sa bahay, ano yung pagpapahalaga ko sa bawat miyembro ng aking tahanan? Napakahalaga. Bakit? Ito po yung unang institusyon nilikha ng Diyos upang tayo po'y magkaroon po ng kaganapan, yung layunin ng Diyos sa buhay natin ito. Di ba kayo nagtatakong bakit kayo may pilido at may pamilya kayong kinabibilangan? Because it is our responsibility to take care of our families and homes and be responsible to that. Nagkakaintindihan po ba tayo? Yun po kalooban ng Diyos.
Puri ng Panginoon. Ang sabi ng isa, gusto kong baguhin ang mundo. Sabi nga ni Pastor Rene kahapon, gusto kong baguhin ang mundo. Sinikap niya ang lahat, bigo siya. Sabi, hindi ko pala kayang baguhin ang buong mundo. So pinalitan niya. Bansa ko na lang. Gusto kong baguhin ang aking bansa. Ang problema siya, hindi niya pala kayang baguhin ang bansa. Sabi niya, medyo ata mahirap yun. Nahirapan siya. Okay, nilitan niya yung kanyang context ng pagbabago. Gusto kong baguhin ang aking syudad. Nahirapan din siya. Caloocan City yung kanyang babaguhin. Ang dami matitigas sa ulo. Driver nga lang ng jeep. Hindi malaman kung saan yung tamang babaan. Di ba? Minsan, nainis ako dyan sa kandaan kasi nagmamadali ako. Sa gitna mismo, doon pa huminto. Yung patience niyo po, masusubok. Kasama ko yung anak ko. Sabi ko, Papa, sabi ni Jarvis, Papa, huwag kang magagalit, Papa. Oo nga naman. Sabi ko, kaya pastor nagalit, nagwala. Dahil lang sa traffic. Di ba? Patience. Sabi niya, hindi ko kaya baguhin ang aking syudad. So, babaguhin ko aking barangay. So, nagkapitan siya. So, hindi niya pala kaya bigutin. So, hindi niya kaya baguhin ang barangay. So, naisip niya, baguhin na lang yung pamilya niya, yung bahay niya. At ang problema, hindi rin niya mabago bahay niya. So, minaliit na lang niya. Sabi niya, ang problema pala, sarili ko. Simulan kong baguhin ang sarili ko. That's it. Hello, nandiyan po ba tayo? We desire to change people's life, pero sarili natin, hindi natin makontain, hindi natin mabago. Yan po ang problema ng marami sa mundong ito. Kaya bakit ko binanggit ito? Kasi knowledge doubled, every year daw ang karunungan ng tao dumodoble. Kaya di kataka-taka, marami kayong impormasyon, di na alam. Hello? Alam niyo po bang ibig sabihin ng jowa? 20 years ago, hindi alam ng tao yan. Anong jowa? May mga bago ng lingwahe. Hello, di ba? Ngayon, dahil di mo ba alam yan, hindi ka matalino, hindi ka marunong. Hindi po ganun. Ang problema po, yung karunungan dumadami, pero nagiging malapit ba ang tao sa Diyos? At nagiging mabuti ba ang pamumuhay nating lahat? In the last days, ito pong nangyari. Marami ang magiging abala sa paglalakbay, nagmamadali sa kanilang mga gawain, kaya ang pagkakaroon ng patience is something we all tend to struggle with. Salitang patience. Ano ba patience? Pasyente. Hindi po. Patience, pagtitiis, pagtitimpi, pag-aantay. Wait is something we hate to do. Ayaw nating maghintay ng matagal. Minsan naranasan ko maghintay sa waiting area in the early days of my ministry. When I started doing my mission work doon sa Mindoro, ako lang po nag-iisa ko minsan pumupunta roon. Naranasan ko po yung mag-aantay ka, darating ka doon sa pier, napakaaga mo, tapos yung barko naglalayag na. Ang susunod na biyahe ng barko, it will take you 8 hours before you can board again. We're going to Mindoro. 8 hours. Sino pong handang magantay ng 8 hours? Salamat. Honest tayong lahat. Wala. Paghihintay. Pagtitimpi. Naranasan ko po sa aking unang ministeryo. And I was asked by Pastor Lubarbio, yung pong ating district superintendent noon. Sabi, Pastor John, di ako makarating ng Davao. Ikaw ang pumunta doon. Ikaw mag-speak. Binilan po ako ng ticket. Alam niyo po yung airline na parating late arrival, parating late. Alam niyo po ibig sabihin? Parating arrival late. Dating ko po sa NAIA, umaga po, okay, nagkaroon ng problema yung eroplano. And it takes me 6 years of waiting bago i-announce na matutuloy yung biyahe. Waiting, ayaw nating magantay. At pagdating ho doon sa Davao Pier, sa Davao Airport, andun na po yung nag-aantay din na sa akin. So, kumaong sa akin, sundo sa akin. Sa van, nagbibihis na ako kasi nag-aantay na daw yung mga tao. So, late din ang dating. Doon ko lang naranasan, nasa van po ako, nandun ako, binaba ako doon sa pulpito kasi outdoor yung gawain. Nasa van ka pala, binaba ka na doon sa pulpit dahil ikaw na magsasalita. Ang dami ng intermission kasi late ang dating ko. Naanip sila at ayaw na nilang mag-antay pa.
Hindi ganun kadali, kapatid, ang maghintay. Nandito pa tayo? Kaintindihan mo ba tayo? So, I have to wait the next trip, scheduled late in the evening. I waited patiently for almost 8 hours for the said next trip. Then suddenly, announcement was made that the trip will be delayed the next morning. Yun po, mabigat. Nagantay ko ng 8 oras, pagtapos may announcement, yung barko po, next morning na po, lalayag. Aba, saan ako matutulog? Sa pier. Nung pier noon, hindi pa po air condition yun. Wow. Hindi pa po air condition. Kung babalik naman ako, mahirap naman. Ang travel ho from Luzon, from Manila to Batangas, it will take you 4 to 5 hours din noon. Ganun po katindi ang travel noon. Samantala ngayon, kalapit lang, naiinip ng marami. Nawala na yung patience. Okay. Wow, isang malaking sakripisyo ang maghintay. Marahil halos lahat tayo ay nakararanas ng ganito, ang maghintay. Mapa-airport, mapa-LRT, MRT, sa bangko, sa palengke, sa iba pang mga lugar, at sa ating mga personal transactions. Di po ba? Even waiting on God is the hardest things to do. Pag-usapan natin paghintay kay Lord. Alam na natin itong minsan, ito sa totoo lang, yung darating si Lord, alam na ng maraming Kristiyano yun, darating ang Panginoon, hello! Pero ang tanong are we still waiting patiently on His promise to come? Madalas naniniwala tayo sa Diyos at nagtitiwala tayo na may gagawin siyang himala sa buhay natin. Pero gusto natin itong mangyari agad. We want it now. Kapag humiling tayo, Panginoon, pagalingin mo ako at gusto ko ngayon din. Sino nga po bang ayaw gumaling ka agad? Pero may pagkakataon po na ang Panginoon, nagpagaling siya, pero it takes time for them to receive the healing. May immediate, may response, mayroon pong instant healing, ginawa ang Panginoon, pero may mga pagkakataon po, may tumagal. May tumagal, di po ba? Alam niyo po yung 10 may ketong? Okay? Hindi naman kaagad gumaling Pinag-pray. Nung umalis na sila, habang naglalakad, napansin ng isa, gumaling siya. Hindi instant yun Sumunod muna siya bago siya nakadama ng paggagalingan mula sa Panginoon. Bakit? Tinetest ng Lord ang ating faith at ang ating patience para matanggap natin ang biyaya Kanyang inilaan sa buhay nating ito. Ang tanong ay ganito, gano'n ang ating pagtitiis at pagtitimpi sa mga bagay na may kinalaman sa pangako ng Diyos? Isa po sa mahalagang pangako ng Diyos ang Kanyang muling pagparito. As we wait patiently, we can easily get stressed out. Totoo, di ba? Sino po dito hindi na-stress? Sabi mo sa katabi mo, kapatid, pag nakikita kita, hindi ako na-stress. Bakit ayaw niyo sabihin? Malamang. Di ba? Sa bahay lang, na-stress ka na At kung gusto niyo makaranas ng sobrang stress, magpastor kayo. Akala ng marami, ganun na kaagad, kadali ang maglingkod. Kasi problema na iba, problema mo. Problema ng miyembrong matitino ang ulo, problema ng miyembrong matitigas ang ulo, problema ng miyembrong walang hulog, wala sa hulog. Ano ba ibig sabihin wala sa hulog? Psychologically problematic. Hallelujah. Pero sa totoo lang, hindi nalilate ang Diyos. Kahit na i-delay niya ang ating mga prayer requests, sagot sa ating prayer requests. At hindi rin siya nagmamadali. He is always right on time. Sino po naniniwala? God is always right on time. Amen. Praise God. Right on time. Kung pangarap mo mapasa iyo yung posisyon ng boss mo, wait. Huwag kang magmadali kasi may tamang oras si Lord. At kung kalooban ni Lord, mangyayari. Kung hindi, huwag mong pilitin. It won't happen. At kung persahin mo, may consequences ang lahat ng bagay. Amen. Matahimik nang ibinubulong sa ating spiritual ears ang katagang ito. Be patient, my child. Maghintay ka lang at niluluto pa ang para sa iyo. Yeah. Diba? Hello, di ba? Naalala ko yung isang waiter sa Cebu, sabi ko, ano ba order niyo? Said drinks. Hot iced tea. Hot iced tea. Nabigla, sir, wala nun. Kako, meron nun.
Wala po sir noon. Meron noon. May iced tea kayo? Oo. Di, may kettle ka? O di pakulo mo. And then ibigay mo sa akin kasi hindi ako pwede ng cold, hot iced tea. Wala daw noon. Ang problema, hindi niya magawa kasi gagawin pa niya. Sabi, sir, matrabaho yun. Sige na lang. Nagbiro lang ako, jokingly, pero meron nun, kapatid, meron nun. Yan. Inulit ko ito nung pumunta ako sa Negros. Nagulat din sila. Sir, wala nun. Meron ka ako nun. Meron ka ako nun. Yung iced tea, ilaga mo, hot iced tea. Tama po ba yun? Ganun lang yun. I-analyze mo lang eh. Parang ayaw nilang gawin. Kasi bakit? Matrabaho daw. Kukuha pa siya, maghanap pa siya ng kettle o panglaga. So, hindi ba't mas masarap yung bagong luto? Amen. Wait on me, say the Lord, and I will answer in mighty power just at the right time. Just at the right time. Amen. Isa pang bagay na dapat nating maunawaan na sina faith at patience ay magkaibigan at lagi silang magkasama sa paglalakbay. Yung faith at saka yung patience. The one who puts their faith in God and patiently wait on God is the one who receives from God. Yung isang taong nagtitiwala sa Diyos at nag-aantay sa tugon ng Diyos ang siyang pinagpapala ng Diyos. Ayan. Sino dito nagsisisin na inunahan niya ang Diyos? Wala. Salamat sa Caloocan Bethel. Bless talagang Caloocan Bethel. Sino dito bigo sa kanyang pag-aasawa? Pakitaas ang kamay. O, yun. Ayaw niyo pang aminin. Ano yun? Kasi inunahan mo si Lord. Ganun lang po yun. Hello? Sino dito graduate walang natutunan? Marami niyan sa mundo. Lalo na sa panahong ito. Marami kasing alam, marunong pa kumisa sa professor, sa teacher, ay sumunod. Marami niyan. Sa loob at labas ng iglesia, meron din yan. Ang problema po, yung fruit of the Spirit na dapat umiral sa buhay natin. Halimbawa nito, the one man who put their faith in God and patiently wait on God and receive from God ay si Abraham at si Sarah. Alam po ang buhay ni Abraham at ni Sarah, mag-asawang ito. Ilang taon sila nagantay bago sila magkaroon ng anak? Ilang taon si Abraham? 600? Si Sarah, ilang taon? 90. Over, menopause na. Okay, ano po nangyari? God promised them a son. Pinangakuan sila ng Diyos na magkakaroon sila ng anak. They were old and childless when the promise came. Kailan ito nangyari? Tinugon ng Diyos yung pangako na yon nung sila'y matanda na. Yun ang problema. Siyempre, masaya sila nang mangyari ang promise ng Diyos, ngunit kailangan nilang maghintay. Maghintay ng mahabang panahon. Inabot ng halos 30 years bago tinugon ng Diyos yung pangako niya kay Abraham at kay Sarah. 30 years of waiting patiently. Pero yung paghintay ni Abraham, ayon sa book of Romans chapter 4, basahin natin verse 20 to 21. Ito po ang sabi ng Biblia. Hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos. 30 years siya nag-antay, hindi siya nag-alinlangan. Ano sabi dito? Sa halip, lalo siyang tumibay sa kanyang pananampalataya at nagpuri pa sa Diyos. Lubos siyang nagniniwala na tutuparin ng Diyos ang ipinangako nito. Ano sabi? Kaya si Abraham tinawag na father of faith eh. He wait patiently. Lalong pinagbuti at lumago si Abraham sa kanyang kaugnayan at pagkilala sa Diyos. He grew more closer to the Lord as he waited on His good promise to come to pass. Bakit niya natanggap? Nagantay siya. Nagtiwala siya. Ang pagtitiwala at pag-aantay, lagi pong magkaibigan, lagi magkasama sa paglalakbayan. Kung nagtitiwala ka, hindi ka marunong magantay, may problema ang pagtitiwala. At kung magantay ka at wala kang pagtitiwala, may problema po. Lagi po dapat magkasama yan. Tandem. Magka-partner sa buhay. Amen. Ang tanong ay ganito, kamusta ka na kapatid? Sa iyong pagtitiwala at pag-aantay. Napagod ka na ba at nainip sa paghintay mo sa himala ng Diyos para sa iyong buhay?
Napagod ka na ba pag-aantay sa tugon ng Diyos sa iyong mga dalangin? Napagod ka na mag-aantay sa iyong magiging partner mo sa buhay? Sino dito hanggang ngayon wala pong asawa? At nagpe-pray po 40 years ago. Pinag-pray mo hanggang ngayon wala pa. Baka naman after 10 years bibigay ni Lord yun. Why not? Kung kalooban niya. Pero kung hindi, wag mo na igit, wag mo nang pilitin. Baka umiyak ka pa. Bakit ko nabanggit ito? Hindi ko na babanggitin ng dahilan. Ang maghintay ng healing sa iyong sakit, o promosyon sa trabaho mo, o magkaroon ng sariling tahanan, sagutin ang iyong mga prayers, maganap ang iyong mga pangarap. Kamusta ng ating paghihintay sa mga bagay na yon? Hello? How about our attitude on waiting for the Lord's promise of returning? Kamusta naman kung ating pag-usapan ang pag-aantay natin at pagbabantay sa nalalapit na pagbabalik ng Panginoon? Kada umaga ba, naiisip pa ba natin iyon? Lord, darating ka na. Lord, namimiss na kita. Sabi ni Paul, hindi ko malaman tuloy ko ano aking pipiliin, ang makapiling ang Panginoon o manatiling buhay sa mundong ito. But for me, to live is Christ, sabi niya, para sa akin, ang mabuhay kay Kristo at ang kamatayan ay isang kapakinabangan. Bakit niya nabanggit yun? Kasi namimiss niya na si Lord. More than anything else, tinaguyod ni Pablo ang kanyang relasyon sa Panginoon. Dapat ganun din tayo. Kung meron man pong relasyon na dapat umiral sa buhay natin, higit sa anumang relasyon sa mundong ito, ang relasyon po natin sa Diyos. Higit po yan sa pamilya, higit po yan sa asawa, higit po yan sa boyfriend, girlfriend, kaibigan, ang relasyon natin sa Diyos. Ang nangako pong babalik, ang Panginoon, noon pa man din. Ang sabi ng John 14, huwag kayong magalumihanan sa tahanan ng aking amay maraming silid. Ako ay paruroon upang ipaganda ko kayo na matitiran upang pagduwating na yung pagkakataon na ipaganda ko na kayo ng inyong matitiran, ako ay muling babalik upang saan man ako naroon ay kayo din naman ay dumuon. Wow! Tignan niyo yung relationship na gustong establish ni Lord sa buhay natin. Close personal encounter, close personal relationship with God, our Creator, our loving God, our caring God. The source of hope, the source of joy, the source of life. Kaya ang buhay natin sa mundong ito, pansamantala lang talaga. At ang lahat ng bagay na sa digdig na ito ay ating pong iiwan. Amen. Napagod ka rin bang maghintay, kaya nawala ng enthusiasm na mag-prepare araw-araw, baka kasi anumang pagkakataon, anumang oras, bigla siyang dumating? Ano pong sabi ng 2 Peter chapter 3 verse 10? The day of the Lord will come like a thief in the night. Anong sabi ron? Ang araw ng Panginoon ay darating na tulad ng isang magnanakaw. Bagay, alam naman natin ito, wala namang magnanakaw nagpapaalam eh. Oy, matulog kang mahimbing mamaya kasi nanakawan kita. Walang ganon. Bigla na lang darating yon. Pasok ko tayo sa 2 Peter chapter 3 verse 10 to 18. Ito po yung ating pong pinagbulayan noong nakarang ilang linggo. Ang sabi po sa verse 10, ang araw ng Panginoon ay darating na tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na yun, biglang mawawala ang kalangitan na may nakakapangilabot na ugong. Masusunog ang lupa at mawawala ang lahat ng nasa lupa. Malungkot ang magiging kaganapan sa darating na panahon. Ayon po sa talatang yan. Verse 11. Kung ganito ang magiging kinatna ng lahat, dapat kayong magmuhay ng banal at makadiyos. Tuloy natin. Habang hinihintay ninyo ang araw ng pagdating ng Diyos at ginagawa ang makakayanan niyo para mapadali ang pagdating niya. Sa araw na ito, masusunog ang langit sa apoy at matutunaw ang lahat ng nasa lupa sa tindi ng init. Verse 13. Ngunit ayon sa pangako niya, may maasahan din tayong bagong langit at lupa na paghaharian ng katarungan. Kaya nga, mga minamahal, habang inaasahan ninyo ang bagay na ito, pagsikapan ninyong mamuhay ng mapayapa, malinis at walang kapintasan sa paningin niya. Verse 15 and 16. Alalahanin ninyo na kaya hindi pa dumarating ang Panginoon,
ay para bigyan ng pagkakataong maligtas ang mga tao, gaya nga ng mga sinulat sa inyo na mahal nating kapatid na si Pablo sa pamamagitan ng karunungang ibinigay sa kanya ng Panginoon. Ano pong nilalaman po ng mga talatang ito sa buhay natin? Diyan po si 2 Pedro, meron pong mga karakteristik na dapat taglay ng isang Kristiyano sa kanya pong pananabik, pagbabantay at paghihintay sa nalalapit na pagbalik ng Panginoon. Una, kung tayo naniniwala na si Jesus ay muling babalik, dapat mas hahanapin nating mamuhay ng katulad ni Kristo, banal, walang kapintasan, at nagbibigay ng kalulatian sa Kanya. Ang tanong ay ganito, sa lahat ba na ating ginagawa, iniisip ba natin ang kalulatian ng Diyos? Halimbawa, ako po ngayon sa inyong harapan ay nangangaral. Ginagawa ko ba ito for the glory of God or just to lift myself up? Pag ang dating ako magaling kaysa sa inyo, hindi ang Diyos ang dahilan kung bakit ako nangangaral. Dapat kong isipin, ang bawat pangaral ay sermon para sa akin at para sa ating lahat. Hindi dahil marunong ako magaling kaysa sa inyo, kundi ito po'y dahil sa kalooban ng Diyos, sa karangalan at kalwalatian niya. Amen. Amen. Praise God. So dapat po yun. Verse 11 to 14, ang sabi ron, kung ganito ang magiging kahinatnan ng lahat, dapat kayong mamuhay ng banal at makadiyos. Kung naniniwala tayo si Jesus ay muling babalik, ito daw ang dapat maging katangian natin, namumuhay tayo ng makadiyos at banal, na may paghihintay sa Kanya. Ang problema po, araw-araw nahahamon po yung bagay nito sa buhay natin. Vulnerable ho tayo to commit mistakes, failures. Bumagsak sa tukso, magkasala, magkamali. Wala ho ni isa sa atin na may kakayanang pagtagumpayan kung wala ang tulong ng Diyos. Si David nga, bumagsak. Si Moses nga, hindi nakarating sa lupang pangako. Pinainit ng ulo yung kanyang ulo ng kanyang mga Israelita. Yung kanyang karakter na magagalitin, lumabas. Kaya sabi ng Panginoon, hindi ka makakapasok sa pangako na yan. Makikita mo lang na malayo, pero hindi ka makakarating. Marami pong mga lingkod ng Diyos, naging tapat, pero dumating ang pagkakataon na sila'y bumagsak. Pero salamat sapagkat ang Diyos po ay Diyos na nagbibigay ng panibagong pagkakataon, pag-asa at nagpapatawad. At wala ni isa sa atin ang hindi po pwedeng magkasala at magkamali. Darating araw, magkakamali ang bawat isa sa atin at kailangan natin habag at tulong at tawa ng Diyos. Amen. Nandiyan po ba kayo? Kaya lang, dapat po natin patuloy na mamuhay ang bagay nito. Kaya nga mga minamahal, habang inaasahan ninyo ang bagay na ito, pagsikapan ninyong mamuhay ng mapayapa, malinis at walang kapintasan sa paningin niya. Tingnan niyo po ang talata po yan. Hinighlight ko po yung salitang mamuhay ng mapayapa, malinis at walang kapintasan sa paningin niya. Sa paningin ho ng Diyos. I could pretend to be good in front of everyone. Pwedeng ang dating ko po okay sa inyong harapan. Pero sa harapan ng Diyos, ano ba ako? It's between me and God. Di po ba? Kasi ang Diyos, tinitingnan po ako sa laman at loob ng aking pagkatao. Loob at labas ng aking pagkatao. Ganon din po ang Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya napakahalaga, Lord, nabibigyan ka ba ng kaulatin sa gagawin ko? Hello? Kaya ako, hindi po ako sold out dun sa sinisigawan yung mga miyembro. Oy, umawit naman kayo ng mapayapa, umawit kayo ng masigla. Bakit? Ang pagsamba po, wala po doon. Ang pagsamba nasa puso. Amen. Hello? Kasi ang pagsamba natin individual, huhusgahan tayo ng Panginoon. Minsan nga yung tahimik pang sumasamba ng totoo kaysa doon sa maingay at wala sa Caloocan Bethel niyan. Puri ng Panginoon. Palapakan natin ang Diyos. Napakalulungkot naman ang itsura ninyo. Hallelujah. Ingitin natin yung iba. Amen. Hallelujah. Puri ng Panginoon. Kaya madalas ko sinasabi sa aking pong mga kapwa lingkod, huwag nyo kaming gayahin. Pastor, mabuti pa sa inyo. Bakit ako? Pinag-bless ng Lord ng church nyo. Bakit mo nasabi yun? Bakit hindi ba bless ng church mo? Huwag mong isipin maliit yan, hindi ka bless. Huwag mong isipin ganito sa katangian mo, hindi ka bless. At yung tunay na blessing, na-appreciate mo ano man meron ka at natutuwa ka sa binibigay ng Diyos sa iyo.
Amen. Blessing yun. Pag sinabing blessing, pinasasaya ka. Ay kung maliit na bagay, masaya ka, bless ka. Ay maliit na bagay, malaking bagay, hindi ka masaya, hindi ka bless. Mali yung panukat ng marami sa blessing eh. The word blessing came from the word makarios. Nang ibig sabihin, happy. Pag bless ka ng Lord, sasaya ka. Sasaya ka. Amen. Pag sinabi, bless mo Lord ang ministry ko, masaya ka sa ministry mo, hindi dahil sa gusto mong mangyari isang bagay, kaya ka sasaya. Alam niyo po, ang tunay na pagsamba, hindi po emosyon. It is a decision of the will to worship. Not decision of the emotion. Kasi pagka emotion ang umiral, kung hindi mo piling magsumamba, hindi mo sasambahin ng Diyos. Kung hindi mo piling itaas ang kamay, hindi mo tataas ang kamay niya. Pero kapag kayo ng desisyon ng iyong kalooban, gusto ko sumamba, ano man ang sitwasyon mo sa paligid mo, bumabagyo man o hindi, sasambahin mo ang Diyos. Amen. Joy to the world, silent night mang awit, sasambahin mo pang aawitan mo ang Diyos. That's true worship, giving word to God, value to Him, who He is, and how He has blessed us. Pinagpala tayo ng Panginoon. Amen. Pangalawang bagay, if we believe that Jesus is coming again soon, we shall be far more interested in the world to come than in this world. Ano sa Tagalog? Masigit na interesado tayo na maghintay doon sa mga inihanda ng Panginoon sa langit na bayan kaysa sa mundong ito. May langit po tayong uuwian. Hello. Salamat po sa katahimikan. Parang ayaw niyo ng langit. Sabi sa verse 13, tingnan niyo po verse 13. Ngunit ayon sa pangako niya, may inaasahan din tayong bagong langit at lupa na paghaharian ng katarungan. Yung salitang inaasahan. Pag sinabing inaasahan, nasa isip mo ito, nananabik kang mangyari ang bagay na ito. Kasi inaasahan mo eh. Di po ba? Ang tanong po ganito, meron tayong gustong mangyari bukas at yung magagandang bagay na yun, inaasahan nating mangyari. Di po ba? Pag sinabing inaasahan, tinatanong mo yung bukas na mangyayari ang bagay na ito. Ang tanong po ganito, yung langit na ating uwian na pinangako ng Panginoon, pinananabikan po ba nating mangyari ito sa buhay natin ngayon? Minsan naisip ko, Panginoon, every morning, kapag nagigising kami, iniisip ba namin, Panginoon, darating ka na? At mayroon kaming uuwi ang langit. Ang sabi po ng Philippians chapter 3, verse 20, ganito, ngunit para sa atin ang langit ang tunay nating bayan. Titigan niyo po yung verse na yan. At mula roon, hinihintay natin ng may pananabik ang pagbabalik ng tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo. Sino nagsabi niya? Si Apostol Pablo. Kanino niya sinabi sa mga mananampalataya sa Pilipos? Na itong mananampalatayang ito, nananabik sila na mag-antay sa pangako ng Panginoon ay siya'y muling babalik. Ang sabi riyon, at mula ron, hinihintay nating may pananabik ang pagbabalik ng tagapagligtas, ang ating Panginoon Jesucristo. Hindi ko sinasabi na dahil dyan sa ganung kaisipan, ay iwan nyo na trabaho nyo, isipin na lang natin langit lagi. Hindi po. Gawin po ng normal ang gusto nyong gawin sa buhay. Pagsikapan nyo tugnin ang layunin ng Diyos at mamuhay na may kabanalan, pero wag natin ilalayo ang ating kaisipan na anumang sandali, pwede siyang dumating. At dapat may pananabik tayo anumang sandali ang bagay na yon. Amen. Sabi na sa pastor, wag muna darating si Lord, hindi pa ako nag-aasawa. Next week schedule na ang pag-aasawa. After na lang noon. Lord, wag ka muna dumating, bakit? Hindi pa tapos yung bahay. Tinatayo pa namin, Panginoon, yung pangarap namin tahanan. Well, gawin natin normal yung mga bagay na dapat natin gawin. Magtrabaho tayo, mangarap tayo sa mundong ito. Pero wag natin kalimutan ang pangako ng Lord, masigit na mahalaga kaysa mga bagay na yun. Anytime from now, Jesus might come. Dapat hindi nawawalang kagalakan sa bagay na yun. Pangatlo, dito po yung lundo na mensahe. Mas magiging malalim ang pagmamalasakit na sa kaligtasan ng mga taong hindi handa sa pagbabalik ng Panginoon. Kung alam natin, ang Panginoon muling babalik, anumang sandali mula ngayon, dapat magiging malalim ang pagmamalasakit natin sa kaligtasan ng mga taong hindi handa sa pagbabalik ng Panginoon. Ang tanong ganito, sa langit ka pupunta, pero kamusta naman yung iba? Kung minsan, we enjoy worshiping the Lord.
as we gather together in the church. Pero ang problema po, tayo po nasa church, marami po wala sa church. Hindi ko naman sinasabing wala dito, hindi nag-worship. Naka-online po ilan natin mga kaway-kaway lang po dyan. React ko kayo ng inyong emoticon, hearts or whatever. Thumbs up, mga kapatid. O kaya mag-react kayo, mag-chat sa ating pong Facebook account. Chat, ano ba tawag doon? Chat comments. Comment sections. Yan. Pero ang mahalaga po niyan, meron tayong hangarin na yung pagliligtas ng Panginoon, hindi lang natin sa sarilinin. Langit ka pupunta, magsama ka naman ng iba. Ang problema ng ilan, hindi na nagsama, naging hadlang pa parang iba makasama. Wala niyan sa kalokan method. Amen. Praise God. Sa pagkakataong ito, salamat po sa Panginoon. By God's grace, ang ilan po natin mga kapatid, di po natin kapili kasi may gawain po ngayong ongoing po. Ongoing sa iba't iba nating mga daughter churches. Surprising to note, marami rin po tayong mga nasimulang gawain sa biyaya po ng Panginoon. Hindi ko sinabi magaling po ang inyong banlingkod, kundi magaling ang Diyos sa buhay natin at tumugol lang dahil sa tawag at layunin ng Panginoon na ating ibahagi ang salita ng Panginoon. So meron po tayong church sa Mindoro, daughter church sa Quezon, sa Batangas, sa Rizal, sa Valenzuela, sa San Juan, na ngayon po nagaganap po ang SOS, Summer of Saints on Service, doon po sa San Juan, na kung saan ilan po sa ating mga kapatid, pinadala po natin doon, nagtalaga po sila, nag-volunteer po sila para mag-evangelize doon sa isang barangay po doon, sa tulong at biyaya ng Panginoon. Ibig sabihin, concern po ang marami sa atin na ipaabot ang mensahe ng Panginoon sa iba dahil malapit ang dumating si Lord. Kung yun ang nasa mindset natin. Amen. Ang tanong ganito, mula nung tumanggapin mo si Kristo, ilan po yung na-disciple, ilan yung dinala mo sa Panginoon? Ayan. Huwag yun na sagutin. Alam naman ni Lord John. Sabi po sa verse 9 and verse 15, ito po sabi ng talata. 2 Peter chapter 3 verse 9, hindi nagpapabaya ang Panginoon sa pagtupad ng pangako niya gaya ng inaakala ng ilan. Ang totoo, binibigyan lang niya ng pagkakataon magsisi ang lahat sa mga kasalanan nila dahil ayaw niyang mapahamak ang sinuman. Wow. Take note of the heart of God, yung puso ng Diyos. Bakit hindi pa niya tinutupad yung kanyang muling pagparito? Kasi ayaw niyang may maiwan. Ayaw niyang walang makasama. At kung meron man dapat o tayong concern patungkol sa kaligtasan, isipin po natin yung mga taong malapit sa atin. Tahanan, pamilya. Minsan ang problema po, mas malapit tayo sa ibang tao kaysa sa ating mga mahal sa buhay. May panahon ng marami sa atin, concerned tayo sa needs ng iba, pero sa needs, spiritual needs ng ating pamilya, hindi. Ano sabi pa rito? Verse 15, alalahanin ninyo na kaya hindi pa dumarating ang Panginoon ay para bigyan ng pagkakataon maligtas ang mga tao. Wow! Salamat may Diyos na nagbibigay ng panibagong pagkakataon. Kanino? Para daw sa lahat. Ano sabi rito? Gaya nga na isinusulat sa inyo ng mahal nating kapatid na si Pablo sa pamagitan ng karunang ibinigay sa kanya ng Panginoon. Alalahanin daw natin, muli niyong titigan yung verse 15, hindi pa dumarating ang Panginoon para bigyan ng pagkakataon maligtas ang mga tao. Hallelujah. Praise God. Purihin ang Panginoon. Kaya layo ng Panginoon, maging active tayo sa gawain niya. Maging aktibo sa gawain. Gawain ng ano? Gawain po ng paghayo. Gawain po ng pagsishare ng mabuting balita. Gawain po ng pag-akay ng maraming kaluluwa sa paanan ng Panginoon. Tungkulin po natin itong lahat. Nandiyan po ba kayo? Face-to-face, online, or work at home ang gawin mo. Whether you are full-time in your job or not, whatever field of endeavor you're into, be active. Ang waiting is an active and not a passive act. Pag sinabing waiting on the Lord, ibig sabihin may ginagawa ka habang inaantay mo ang pagparito ng Panginoon. Di ba magandang datnan ka na pag dumating si Lord, naging mabuti kang tatay sa mga anak mo. Kasi inaaruga mo sila, you're taking care of your family,
You're doing your job, nagtatrabaho ka for the sake of your home. Di ba maganda? Datnan ka ni Lord kahit nasa trabaho ka. Minsan, ang problema, nasa church ang marami, pero they're not active doing God wants them to do in their endeavors, in their lives endeavors. Maraming masipag sa gawain, pero tamad sa trabaho. Ayan. Wala niya sa Bethel. Amen. Palapakan natin. Hello. Bethel means house of God. Kasi tayo bilang Kristiyano, saan man tayo naroon, we reflect the image of Jesus. We reflect the image of Jesus. Sa loob ng bahay, saan pa? Sa opisina. Ay, siya nga pala, Happy Grandfather's Day. Araw daw ng mga lolo ngayon. Palapakan po natin mga lolo, katulad ko. Yay! Ang lolo. Ang tanong ganito, tuwan-tuwa tayo maging lolo. Ang tanong naging mabuti ba tayong lolo? O konsididor na lolo at lola? Ayun. Di ba dapat, ano man ang ating activities, always think about, Lord, maluluwalhati ba kita sa tungkuling iniatang mo sa aking balikat? Ayan. Kasi malapit ka na dumating. And to wait and to watch is an active word. It's not a passive word, but an active word. Ibig sabihin, habang iniintay mo ang pagparito ng Panginoon, may pananabik, ginagawa natin ating mga tungkulin. Kung negosyante ka, dapat maging mabuti ka at makadiyos na negosyante. Pag nanay ka, dapat maging mabuti ka at makadiyos na nanay. Pag anak ka, dapat makadiyos at mabuting anak. Marunong sumunod, hindi yung pasaway. Marami ako nakausap, Pastor. Kausapin mo yung anak ko, bakit? Hindi na nakikinig sa akin eh. Kasi minsan mas marunong pa siya kaysa sa akin. Sabi ko, huwag kang mag-alala. Marami sila magkakaklase sa panahon ito. Marami sila magkakaklase sa panahon ito. Ang problema niyan, dumadalo sa church. Ang hirap nun. Ano ibig kong sabihin? We can pretend to be good, but on the other hand, sa ibang mga kultura, sa ibang mga area ng buhay, dapat very good tayo para sa Panginoon. Amen? Diyan po ba tayo? Hallelujah. Bakit ko binabanggit ang mga bagay na ito? Kasi sinabi rin sa salita ng Panginoon na concern si Lord sa kaligtasan ng marami. At dapat maging busy tayo sa bagay na yan. Minsan nakakalubilo na natin sa trabaho natin, di pa natin na-share si Lord sa kanila. Pagka dumating yung pagkakataon, kunin ng Diyos yung buhay nila. Ang sabi po ng salita ng Panginoon, sa iyo mga kamay, kung sisingilin ang dugo ng mga taong itong mapapahamak na hindi pinakilala ang Panginoon sa kanyang buhay. You know the truth, share the truth. You know Jesus Christ, share Christ. That's our responsibility. Responsibility hindi ng mga pastor lang yan. Responsibility ng bawat tumanggap kay Kristo, nakakilala at nakaunawa sa pag-ibig, pagliligtas at pagmamahal ng Diyos sa buhay niya. Amen. Hello. Nananabik ba tayo pag-iantay sa Panginoon? Hallelujah. Gawin po natin mga bagay nito. Yan. Ang waiting is an active and not passive words. Habang hinihintay natin ang Panginoon, patuloy tayong maglingkod, mag-evangelize, mangaral, tumulong sa kapwa, paglingkuran ng pamilya, maging tapat at masipag at manggagawa. Make use of your time wisely. Waiting is not wasting our time. Waiting is not wasting our time. All the signs of the time tells us that coming of the Lord is very near. Ito po ang ilang mga talata. Ang sabi po ng Santiago chapter 5 verse 8, dapat kayong magtiyaga, tibayin ninyo ang loob dahil nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Nalalapit na raw. So, kailangan daw tayong magtiyaga. Tibayan ang iyong loob. How wonderful it is for us when He comes. Di ba, kamanghamanghang makita pag dumating si Lord, nadatnan tayo sa ating pong mga ginagawa na tapat at may kagalakan para sa Kanya. Amen. Hallelujah. Kahit ano ba, ikaw magsasaka, ginagawang pagsasaka na may kagalakan sa Panginoon. Lagi mong iniisip niluluwalhati si Lord at nagiging mabuti kang patutuo. Magandang datnan ka sa pagdating ng Panginoon sa kalagayan na yan. Pero nakakalungkot po pagka dumating ang Panginoon na hindi tayo handa at hindi nagagawan panan ang mga layunin ng Diyos sa anumang bagay tayo itinalaga ng Diyos sa punto na yan. Alam niyo po ba tayong lahat ay may field of endeavor? Ano po ibig ko? May Christian doctor. You need to be a good doctor. When Jesus comes, gawin mo yung trabaho mo bilang mabuting doktor.
Kung ikaw engineer, gawin mo trabaho mo bilang mabuting engineer, makadiyos na engineer, sapagkat darating ang Panginoon sa panahon na hindi mo inaasahan. Maaaring sa trabaho ka nang dumating si Lord, o sa bahay ka, natutulog ka, o naglilingkod ka. Sabihin ng mga teacher dito, alam ko, tedious ang pagtuturo ngayon. Ang hirap mong turuan mga bata na iba-iba ugali, no? Tapos mga magulang din, kasama doon sa tuturuan nyo. Para meron akong kausap, sabi niya, Pastor, minsan ang sabi niya, ang hirap turuan ng mga tinuturuan ko. Ano bang grade tinuturuan mo? Hindi po yung mga estudyante ko, yung mga magulang nila. Ibig sabihin po, yung responsibility ng bahay hindi na natutupad ng maraming magulang. Ini-impart nila sa ibang tao, sa eskwelahan, sa kabigan, kaklala, kamag-anak. Wala na pong pananagutan, wala na pong pagtugon doon sa responsibilidad na dapat gampanan ng marami pong mga magulang patungkol sa kanilang ugnayan sa kanilang mga anak. So there are many people successful in their field of endeavor, in their profession, but they fail in their families, fail in dealing with their child or their children, with their peers, with their brothers, with their sisters, with their siblings. Ang buhay Kristiyano po, hindi lang hallelujah sa loob ng church na ito. Ang buhay Kristiyano po ay pamumuhay saan man tayo naroon, dapat may papakita ang katotohanan na tayo po iniligtas at bahagi ng ating pagkuling ito, i-share natin ang pagliligtas na ating natanggap mula sa Panginoon. Amen po ba ron? Hallelujah. Luke chapter 13 verse 27. Sumagot naman siya, hindi ko kayo nakilala, lumayo kayo sa akin, kayong lahat na gumagawa ng masama. Ito yung context nito, kwento ko lang sandali bago tayo magtapos. May nagtanong sa Panginoon, Panginoon, kokonti lang po ba ang maliligtas? Medyo kakaiba yung tanong niya. Hindi niya sinabi, Panginoon, marami po bang maliligtas? Ang tanong niya, Panginoon, kokonti po ba maliligtas? Sa mga naunang talata, hindi ko na linagay sa PowerPoint ko yun. Mahaba kasi. Sabi niya doon, tapos sabi ng Panginoon, sikapin ninyong dumaan sa makipotadaan na kung saan ay kokonti lang dumadaan. Bakit daw? Sapagkat malawak ang daan patungo sa kapamakan at marami ang dumaraan sa daan na yan. Ito pa mabigat sa konteksto ng aklat ni Matthew. Sabi, Panginoon, naglingkod po kami, nangaral po kami, nagpalayas po kami ng masamang espiritu. Sa iyong pangalan, ano sabi ng Panginoon? Hindi ko kayo nakilala. Lumayo kayo sa akin, kayo gumagawa ng mga kasalanan. Ano pong ibig sabihin nito ng Panginoon? Alam ng Lord kung ano nangyayari sa puso at kalooban natin, sa loob at labas ng ating buong pagkatao. Alam ni Lord yun. Alam ng Panginoon. Alam ng Panginoon kung sino nakikinig sa mga oras na ito at kung sino pong malayong isip. Alam ng Panginoon laman ng puso natin. Alam ng Panginoon mula sa simula kung sino sumamba sa Kanya at umawit sa Kanya may kagalakan. Alam ng Lord kung tayo po ay mayroong tama at close personal attachment with God or not. Alam po ng Panginoon yun. We can pretend in front of people, pwede ako magbalat kayo sa harap ng tao, pero sa Diyos hindi. Kailanman hindi. Kaya pinapaalala ng Panginoon sa atin katotohanan ito sa buhay natin. John chapter 4 verse 35. Hindi ba't sinasabi ko sa inyo, 4 na buwan pa bago ang anihan? Ngunit sinasabi ko sa inyo, anihan na. Tingnan ninyo ang mga taong dumarating para silang mga pananim sa bukid na hinog na at pwede nang anihin. Ano po ibig sabihin ng Panginoon dyan? Yung mga harvest, yung soul harvesting, yung pag-harvest ng mga kaluluwa, andyan na daw po. Sa totoo lang, marami po tayong opportunity na pwede nating dalhin sa Panginoon ng mga tao. Naalala ko na ako po nagtatrabaho pa. During the moment na ako po isang field engineer pa lang noon. Okay, sa trabaho ko po, may kasama ako, may problema silang mag-asawa. Nung malaman nilang pastor ako, lumapit sa akin. Binigyan ko ng oras at panahon. Alam nyo, naging significant yun sapagkat naayos yung buhay nila. Napatanggap ko sila kay Kristo. Ibig sabihin yung opportunity, kahit nasa trabaho, pwedeng mangyari. Pwedeng mangyari. Kasi God opens doors of opportunity for us to share the wonder of God's saving grace. Hello? Amen po ba? Hallelujah. Teacher ka, make use of that opportunity. Nagtatrabaho ka sa kumpanya, make use of the opportunity. Amen. Make use of it. Ako nga, pag kumakain sa opisina namin, kumakain ako ng lunch, may lumalapit sa Pastor June, pwede ba ipag-pray mo ako? Sige lang.
Hindi ko na sinusubo yung pagkain ko, pinagpipray ko kaagad. Tapos sinishare ko sa kanila ang salita ng Panginoon. And that moment on, sabi ko, Panginoon, talagang hindi po pwedeng hindi kami magkaroon ng pagkakataon, i-share ka sa iba. Kasi ang Diyos ang nagbubukas ng pintuan. Marami pong tao hindi nyo na kailangan lumayo. Andyan sila. Andyan sila. Andyan sila. Amen. At hindi po ito tumutukoy po sa pwesto at posisyon. Kasi pwedeng mangyari, wala kang posisyon sa iyong paglilingkod, pero ginagawa ng Panginoon. Remember this, sa paglilingkod sa Lord, ang posisyon is responsibility and functions. Halimbawa, ako pastor, hindi posisyon yung pastor. Ang pastor po, function. Pag sinabing function, gawain na dapat kong gampanan. Diba? Pag tatay ka, hindi posisyon yung tatay. Oy, tatay ako sundin mo ako. Hindi po ganun. Ang tatay, function po yan. Pag sinabing function, dapat gumawa ka ng tama sapagkat tinawag ka ng Diyos para maging tatay. Lahat ng mga tatay, magpasalamat sa Panginoon. Bakit kayo naging tatay? Kasi nagkaanak. Hanggang doon lang ba? Ang pagiging tatay, function po yan. Okay. Pag ikay leader, function mo yan, hindi ang posisyon. Ewan ko ba kung bakit ngayon ang tao naghahangad ng posisyon. Halimbawa, eleksyon, di ba? Ano bang eleksyon ngayon? Eleksyon ng barangay. Kailangan maging barangay captain para mapaglingkuran ang kanyang lipunang kinagagaluan. No, that's wrong. Kung gusto mo maglingkod, hindi mo kailangan ng posisyon, hindi mo kailangan ng pwesto, kailangan mo ng pagpangsyon, paggalaw, pagkilos. Kaya marami pong gumagalaw, kumikilos, kahit walang posisyon. Yun pong yun ang mabuti at kalugod-lugod sa Diyos. Hello? Oy, panganay ako Tapos hindi ka na maging mabuting panganay. Ano yun? May posisyon ka, pero you're not functioning well. Hello, nagkakaintindihan po ba tayo sa punto na yan? Hallelujah. Parang choir yan pagka ikay tenor, tapos hindi ka nagtetenor, ano yun? Naglilipsing ka lang. You're not functioning well. Di ba? Nakakaintindihan po ba tayo? Kung driver ka, kailan naging significant yung pagiging driver mo? Halimbawa, driver ka ng jeep. Kailan nagiging makabuluhan yung pagiging driver mo? Pagka nagdadrive ka ng jeep at may pasahero ka. Kasi kung natutulog ka lang sa bahay, kahit anong driver, kahit tawagin kang driver, walang say-say yun. Kakaintindihan po ba tayo? Ang karpintero, nagiging makabuluhan kapag ka may pinupukpok siya at may naayos na bahay, at pag may sinisira siya ng isang bagay, hindi siya effective na karpintero. Di po ba? Kakaintindihan po ba tayo? Ang guro, effective siya, at significant yung buhay niya pagiging guro kapag ka may tinuturuan siya. At ang Kristiyano, naging effective kapag ka may sinisiran siya at pinapakita niya kabutihan at kalwalatian ng Diyos sa iba. Amen. Hallelujah. Ang tanong ay ganito. Kamusta na ating paghintay? Napagod ka na ba sa pag-aantay mo sa Panginoon? Ito pala yung mga bagay na dapat mangyari sa buhay natin as we wait patiently for the coming of Jesus Christ. Hallelujah. Ang sabi rito, ngunit sinasabi ko sa inyo, anihan na. Tingnan ninyo ang mga taong dumarating para silang mga pananim sa bukid na hinog na at pwede nang anihin. Kapatid, meron ka bang kilala na hindi mo pa inilalapit kay Kristo? Kung darating si Lord ngayon, may pananagutan ba tayong babanggitin sa Diyos? Nakasalalay sa ating responsibility kasi nagkulang tayong i-share sa kanila ang pagmamahal ng Panginoon. Hello? O napagod na tayo sa kaantay at pagmamasid sa pangakong ito? Sino sa atin naalala pa rin ang pangakong ito? Sariwa pa rin sa ating isip? O ngayon lang ito muling nagbigay ng puwang sa ating isip at nagpukaw na ating kalooban? Kung napagod ka na, get back in the waiting room at humingi ka ng lakas sa Diyos. Kung nawala na yung sigla mo doon sa katotohanan, ang Panginoon ay babalik at ang pangako niya ay totoo. Bakit hindi ka bumalik doon sa waiting room? Waiting room. Ang tawag doon, waiting lunch. Naalala ko nung ako po ay nagpahatid sa amin pong district driver. Nung ang aking tatay ay nag-agaw buhay, iniwan ko po yung meeting namin sa Tagaytay. Nagpaalam po ako. Drinay po ako ni Brother Randy, yung amin pong staff, patungo dun sa
ospital doon sa Metropolitan, sa may Capitol Hills mo. Medical City. At doon may waiting lunch na sabi ko kay Brother Randy, antayin mo ako. Ang hirap magantay ng ganong oras, madaling araw, may waiting lunch. Binalikan ko siya, natutulog. Naintindihan naman natin kasi dapat lang matulog. Naalala ko, ang pag-aantay hindi ganun kadali. Lalo na kapag hindi mo alam kung kailan ako babalik. Hindi alam ni Brother Randy, anong oras ako babalik? Kasi emergency tatay ko eh. So hindi ko rin alam kung kailan ako bababa doon para sabihin sa kanya, umuwi ka na. At huwag ka na magantay. Nung bumaba ako, nakita ko siyang napapagod na sabi ko, Brother Randy, kaya mo pa bang magantay? Opo, Pastor. Yan po yung staff namin na talagang trusted namin, tsaka talagang obedient. Kung ano sasabihin namin, susundin niya. Pag inantay ka, aantayin ka niya. Ang sabi ko, Panginoon, nawa ganito po maging attitude namin para sa iyo pag ikaw'y muling babalik. Yung mag-aantay na may pananabik na handang magtiis, mamuhay na may katwiran, kabanalan sa iyong muling pagparito. Yung ginaganap mo yung responsibilidad mo, dahil alam mo, darating yung boss mo para utusan ka. Ang Panginoon po ang Diyos at may-ari ng buhay natin, di tayo. Ipinahiram lang ng Panginoon yung bawat sandali na dumarating sa buhay natin. At hindi ko alam kung kailan ako matatapos sa akin po pangangaral. Pero alam ko may katapusan ng lahat. Hindi ko po alam, baka mamaya kunin na ni Lord yung buhay ko. Hindi natin alam. Pero one thing sure, meron akong pananagutan na i-share si Lord sa iba. At gayon din tayo. Huwag natin isipin tayo papunta ng langit, ang iba hindi. May pananagutan tayo, kapatid. Malayo man o malapit sila sa atin, kilala man natin o hindi. May mga opportunity, binubuksan po ng Diyos sa atin upang tayo po maging daluyan ng kanyang pagpapala. Tulong, gabay, patnubay, at higit sa lahat minsan ng pagliligtas. Salamat sa Panginoon ko ang tahanan natin nakakilala sa Panginoon. At ang mga mahal natin sa buhay ay kapiling natin nagtitiwala sa Diyos. Pero marami hong tahanan, hindi ganun ngayon. Hindi ko ganun ngayon. At marahil, isa po dun sa tahanan na yan, ay tahanan natin na hindi lahat kompletong nagtitiwala sa Panginoon. Eh kung dumating si Lord ngayon, may pananabik po ba tayo? O wala? O napagod na tayong kaantay at paghahanda sa katotohanan ito? So ano dapat natin gawin? Go back to the waiting room. Ask God to fill you with the Spirit. Add patience to your faith. Hilingin natin sa Panginoon, bigyan mo po ako ng karagdagang pagtitiis, pagtsatsaga, na idalangin pa rin sila, patuloy pa rin ipangalan yung salita. Alam niyo po, ang Diyos po'y tapat sa kanyang pangako. Anytime, God will fulfill His promise of His coming. Anytime. Hindi po sinungaling ang Diyos. Totoo po siya. Itong mga nagaganap sa ating paligid, kalamidad, distractions, yung kahuli-hulihan, yung nangyari sa Libya. Gaano karaming namatay? Sino ba mag-aakala na yun ang huling sandali na kanilang buhay? Salamat po sa mga missionaries at mga lingkod ng Diyos na gumugol ng oras at lakas para puntahan yung mga lugar na yon, ipangaral si Kristo kahit bawal na lugar. Pero hindi nila inalintana yung mga hirap at pagod at threat sa buhay, basta lang i-share si Lord dahil alam nila may langit silang uwian. And anytime, barating ang Panginoon at lahat tayo may mga tungkulin na dapat gampanan at pagtitiwala na iniatang ng Diyos sa ating mga balikat na dapat nating gampanan. Kapatid, huwag mong maliitin ang iyong patutuo. Huwag mong palitin ang iyong pagtitiwala sa Diyos kasi pwede kang gamitin ng Panginoon sa kasino man at kahit saan man, saan mang sandali. Just make use of your life, open to God, available to Him for His ministry, for His work. Especially in the ministry of sharing the message of God's saving grace. Kung alam natin si Kristo muling babalik, mas concerned tayo sa kaligtasan ng mga taong hindi pa handa sa pagparito ng Panginoon. Kung tayo yon, binibigyan tayo ng Diyos ng opportunity to go back to the waiting room and ask God, Lord, punuin mo ako ng kahabagan, pagtitiwala,
at kaganapan, Panginoon, ng iyong hangarin sa buhay ko. Na alam ko, malapit ka na dumating at maging tapat po kami, Panginoon, sasalubong sa iyo. Tayo pong lahat ay tumayo in the presence of God. Ako po'y naniwala minsan ito hindi lang para sa iyo, kundi para din sa akin, para sa ating lahat. Upang sa ganon, panibagong sigla ang ating maranasan, lalo na po sa ating pong paglilingkod sa Panginoon. Kapatid, napapagod ka na ba sa kaantay? Nawala na ba ang sigla mo, kaantay sa pangako ng Panginoon? Bakit hindi ka pumasok muli dun sa waiting room and ask God to fill you with your spirit and give you patience and faith para makapagpatuloy tayo sa pag-ating paglakbay, pagakbang, upang magkaroon ng katuparan ng pangako ng Diyos sa ating pong mga buhay. Hallelujah. Kung gusto mo ng prayer, that you need prayer, and feeling mo, wala na sigla ang iyong pananabik na pag-aantay sa Panginoon, just come and ask God, Lord, balik mo yung kagalakan, balik mo yung kasipagan, balik mo yung pagtitiis, Panginoon, namin pong naranasan noon at naramdaman noon. Balik mo po ito, Panginoon. Revive mo, O Diyos, ang aming puso na meron pong paglilingkod na may kagalakan habang inaantay namin ang iyong muling pagparito. Kung yan ang iyong hangarin, just come and ask God's provision. Hilingin mo lang sa Panginoon, punuin ka ng kanyang presensya, punuin ka ng kanyang salita, punuin ka ng kanyang kagalakan, at muli, Panginoon, may pananabik na pag-aantay sa iyo ang siyang maranasan ng bawat isa. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, Jesus. Sige po. Kung meron pong nangailangan ng panalangin, just come and we will pray. Kung meron pong mga hindrances ka naranasan sa buhay, just come and we will ask God to take away that hindrance and restore the joy of serving Him, the joy of serving the Lord, sharing the gospel to people. At kung meron po dito, hindi pa niya tinatanggap si Kristo sa kanyang buhay, ang Diyos ay nagbibigay po ng opportunity for you to open your heart and allow Him to come and be the Lord of your life. Hallelujah. Yes, God. Ama, dakilang Diyos, lumalapit po kami sa iyo. Nagpapakumbaba, inaamin, Panginoon, ang aming pong mga kakulangan. Gayon pa man sa kabilang aming kakulangan, nandyan ka, Panginoon, para ito'y punuan. Punuan ng iyong presensya, punuan ng iyong kagalakan, punuan, Panginoon, ang aming pagtitiwala sa iyo. Lord, ikaw po nakakaalam, nakakabatid ng laman ng aming puso at kalooban. Batid mo po, Panginoon, kung sino sa amin na may pananabik pa rin, O Lord, sa isip at kalooban, patungkol sa paghihintay sa iyong muling pagparito. Umaasa na anumang sandali, babalik ka. At habang umaasa kami, Panginoon, ginagawa namin ang aming tungkulin upang maging matuwid, banal na lingkod mo. Ginagampanan po namin yung tungkulin upang, O Lord, dumating man ang araw na iyon ay maging karapat dapat kaming humarap sa iyo. Sa aming pagsusulit, Panginoon, maging ganap po na nagtagumpay kami sa mga misyon at responsibilidad na yung inatang sa aming mga balikat. Panginoon, patawarin mo kami kung may bigo sa mga bagay na nilayon mo sa aming pong buhay. O aming pong nakalimutan ang kahalagaan ng pagbabahagi ng iyong mensahe. Ang akayin po, marami pang kaluluwa, Panginoon, sa iyong paanan. Lord, kung kami po'y bigo na, Panginoon, i-share ka namin sa aming kapwa, sa aming kaibigan, sa mga nakalipas na panahon, O Diyos, nakalipas na araw, Lord, patawarin mo kami. Tulungan mo kami, mabuksan namin ang aming kamalayan doon sa mga opportunities, O God, o yung pagkakataon ay binubuksan mo upang amin pong may bahagi. Ang pagliligtas mo at pangako mo po, Panginoon, patungkol sa langit na bayan at lugar naming uwian na yung inihanda sa mga nagtitiwala sa iyo, Panginoon. Lord, kung may mga bagay po sa mundong ito, Lord God, ang gumagapi sa amin upang hindi namin panabikan ang iyong pangako ng langit at muli mong pagparito, Panginoon, patawarin mo kami. Tulungan mo kami, Panginoon, may focus namin ng lubos ang aming salita sa tunay na kahulugan ng buhay. Layunin mo sa buhay namin at ang misyon namin ay mabigyan po namin ng kaganapan sa mundong ito. Narito po kami, Panginoon, hindi po dahil po sa ganang sarili namin, kundi may nilayon ka sa buhay namin sapagkat ikaw po may-ari ng buhay
At ang buhay na ito, pinahiram mo lang sa amin, Panginoon. Ang aming pong pamilya, kilala mo kami, Panginoon. Batid mo, Lord, kung sino po sa aming mga mahal sa buhay, hindi pa nakakilala sa iyo, hindi pa tumatanggap sa iyo, bilang Diyos at tagapagligtas ng kanilang buhay. Panginoon, gamitin mo kami bilang daluyan po, Panginoon, ng iyong mensahe, ng iyong pagliligtas. Maging mabuti kaming halimbawa sa kanila at makita nila, Panginoon, kabutuhanan ng pagbabagong buhay, kabanalan, at Lord, ng mensahe ng pagliligtas mo po, O Diyos. In the name of Jesus, we come to you with humility. May kababaang loob, may pag-amin, Panginoon, na kung wala ka, wala kaming magagawa. O Diyos, abutin mo ang bawat isa. Gamitin mo kami, Panginoon, bilang epektibo, Panginoon, sa iyo pong paglilingkod, O God. Lord, ang dalangin ko, bawat tatay na narito, kapiling ko po. Maging mabuting tatay po ang bawat isa, Panginoon. Maging mabuting halimbawa, Panginoon, na ilang may pakita sa kanilang kinagagalawang pamilya, kailang mga anak, Panginoon, ang katotohanan ng iyong kaligtasan, ng iyong kabutihan, ng iyong pagtitiwala, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Lord, sa mga nanay na narito, dalangin ko, O Diyos, bigyan mo sila ng tagumpay upang may pakita nila, Panginoon, ang pamumuhay na may kabanalan, na may pananabik na nag-aantay, Panginoon, sa iyong muling pagparito. Ibahagi nila ang kabutihan mo po, Panginoon, sa lahat ng pagkakataon na binubuksan mo upang, Panginoon, sila po'y magamit, O Lord, bilang daluyan na yung pagpapala para din sa iba, lalong-lalo na sa aming mga mahal sa buhay. Ganon din dalahin ko, Lord, ang mga anak na narito. Hindi kami tinawag, Panginoon, bilang bahagi ng pamilya sa ganon na lang dahilan. Panginoon, meron kaming responsibilidad. Tulungan mo kami, lagi kami magbigay ng respeto, pagpapahalaga at galang sa aming mga magulang at nakatatanda sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon, bagamat kuminsan, Lord, mas marunong ang mga kabataan kaysa sa mga nakatatanda sa kailang pananaw, Panginoon, pero hindi nangangahulugan. Sa dami na kailang nalalaman, they become much wiser than us, O God. Help them, O Lord, God, in the full understanding of what life is all about. Lord, we care for people. Help us, O Lord, kung paano ka nagmalasakit sa aming kapwa, ganun din, O Diyos, ang bawat isa sa amin. Tugunin mo ang pangailangan ng bawat isa. Lahat po na may pangailangan sa Panginoon, karamdaman, request, pakitaas ang kamay. Father God, we pray for those people who have requests, needs, desires in life. Panginoon, dalangin ko po pang ipagpapala mo sa kanilang buhay, kagalingan sa kanilang karamdaman, tagumpay sa kanilang mga plano at programa sa buhay. Dalangin ko, Lord God, ng iyong kalinga, biyaya, pag-abot, Panginoon, hipo na yung mapagpalang kamay, Lord God, sa mga kapatid namin ito. In the mighty name of Jesus. Lord, I pray, Father, in the name of Jesus. Hallelujah. Glory be to God. Glory be to Jesus. Lord, bless my brother, bless my sister. Bless them, O Lord. Sila po na lumapit dito sa altar. Sama po natin sa panalangin, mga kapatid. Marahil ang kanilang pangailangan ay higit kaysa sa inyong pangailangan, kaya sila lumapit, O Diyos. And let's pray for these people. Hallelujah. Panginoon, salamat po. Tinataas po namin sila sa iyo. Bilang aming pananagutan, Panginoon, O Diyos, sa aming kapwa mananampalataya, ang idalangin sila, ang hilingin, Panginoon, ng kalakasan, at Lord, kagalingan sa may karamdaman, kailangan ng tagumpay, O Diyos, God. Pagtugon sa kailangan ng pagtugon, O Diyos, God. Lord, sagutin mo ang kailang mga kahilingan, tugunin mo sila, O Diyos, kalakasan sa panahon ng kailang panghihina at anuman ang kailang kalagayan, O Diyos. Iangat mo sila, Panginoon. Tugunin mo pa, Panginoon, ang kailang hinaing. Lord God, I pray, O Lord, in the name of Jesus, touch them. Touch them with your spirit. Touch them with your power, Lord God. In Jesus' name. In Jesus' name, let your comfort, healing be upon them. Oh, in the name of Jesus, let your loving touch, your care, your hope. Oh God, in the name of Jesus, I pray, Father God, Lord, your provisions, your guidance, your prepared blessing, O Lord, to be poured out upon each and every one of us. In the name of Jesus, Lord, increase our faith. Dagdagan mo ang aming pagtitiwala sa iyo, Lord. Dagdagan mo po, Panginoon, ang aming paniniwala, Panginoon, sa katotohanan ng iyong mga pangako sa buhay natin. Amin pong maalala, Lord, ang mga pangako mo na iyong iniwan, Panginoon, sa amin po. Tulungan mo kami na amin pong ma-realize that without you, Lord, we are nothing. Without you, God, we are nothing, Lord. Salamat po, Panginoon. Ganon din, dalangin ko po ang mga kapatiran po namin, di namin kapiling, pero naka-online, anuman ang kanilang needs, anuman ang kanilang burdens, anuman ang kanilang desires, prayer requests, I pray, Father, in the name of Jesus. Bless them, O Lord. Pour out your presence, your blessing that you have prepared for them this day. In the name of Jesus, empower them. Enhance us with your Spirit, O Lord. Give us wisdom and understanding of what life is all about, Lord God. And Lord, help us to decide
rightly on many matters and issues that is necessary for us to decide upon, O God, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Hallelujah! Praise God. Panginoon, datnan mo nawa kami, Panginoon, sa iyong muling pagparito na may kagalakan, pananagumpay at paglilingkod na may katapatan sa iyo. Lord, ibalik mo yung init ng aming paglilingkod, O Diyos. Kagalakan, Panginoon, ang pagsunod sa iyong katwiran, kagalakan ang pagtugon, O Lord, sa iyong layunin sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon. Hallelujah! Purihin natin ang pasalamatan. Hallelujah! Pinupurit, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Pinupurit, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Pinupurit, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Hallelujah, 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 hallelujah. Indeed, Father, indeed, God, truly, nagpapasalamat po kami, Panginoon. Napakabuti po sa amin. Salamat sa paalala, salamat sa pagtutuwid, salamat sa kalinga, salamat sa iyong mensahe, salamat sa pagpapalakas at patuloy na pagtatagumpay. Lord, anytime from now, you might come, and Lord, we are prepared, Lord, to meet you face to face. All the glory, honor belongs to you. Worship and honor is yours. In the mighty name of Jesus, binabalik po namin lahat ng papuri, kalulatin, pagsambat, pasalamat sa pangalan ni Jesus. Everybody say amen. Amen. Amen and amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Magandang umaga po sa bawat isa. Amen. Praise God. Purihin ang Panginoon. Amen. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Jesus. Purihin po ang Panginoon at salamat kay Lord. Hallelujah, Lord God. Naniniwala, alam ko po, naniniwala tayong lahat bilang mga Kristiyano na ang Panginoon ay malapit na pong dumating. Amen po. Amen. Hallelujah, Lord God. At let's always pray na datnan tayo ng Panginoon na tapat at mabuti tayong tagapaglingkod ng Panginoon. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Jesus. Salamat po sa Panginoon. At tayo po ay dumako po sa ating mga announcements po. Ayan, so ang ating pong nakikita po natin, ayan, online family prayer meeting po. Yan po ay yung online family prayer meeting po, 6 p.m. po, bawat pamilya nagpe-pray po ang bawat isa, alam ko po. At ang ating pong prayer meeting, every Wednesday po, 7:30 p.m. Ganon din po ang ating Bible study po, 7:30 p.m. po, every Friday naman po. Ayan. At ang patuloy po ang gawain ng mga kalalakihan, kababaihan, kabataan, maging ang mga Sunday school po natin. Ayan. So patuloy po ang kanilang mga gawain. Ang kalalakihan po ay right after the service.
Every Sunday po, ang mga kababaihan, ganun din po right after the service, every Sunday po. At ang mga kabataan po natin, ayan, so every Sunday din po after the service. At ang ating mga bata po, ayan, Children's Church, Sunday School po, 9 a.m. po. Ito ay nagaganap ng 9 a.m. Ayan, so katulad po, patuloy po nating ipanalangin ang ongoing po na SOS ng San Juan po. Patuloy po nating ipanalangin ang pagkilos ng Panginoon sa mga kaluluwa na shesharan sa ating San Juan Bethel po. Ayun. So, at mayroon pong leadership meeting po sa September 30. Ayan po. So, all department heads, all leaders. Ayan. So, sa September 30 po yan, Saturday. Ayan. So, kaya po ini-invite po ang lahat ng mga leaders, department heads, ayan. So, mga church workers. Ayan. So, Sunday Vesper Service, mamaya po 5 p.m. Every Sunday po tayo po ay may Vesper Service. Ayan. So, salamat po sa Panginoon sa kanyang mga gawain at patuloy na pinalalago, hindi lang po sa bilang, kundi pati espiritual. Amen po? Amen. Hallelujah, Lord God. So, tayo po ay magtatapos na po ng ating gawain at hinihiling ko po ang bawat isa na tumayo. Ayan. So, tayo po ay masiglang maghintay sa pagbabalik ng Panginoon. Hallelujah, Lord God. Awitan po natin muli ang Panginoon, sapat na at higit pa ang Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord God. Yes, so God. Oh, 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 oh. Di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging naan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag
Salamat, Lord God, dahil Ikaw ay sapat at higit, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat, Lord God, sa pagpapala ng kaligtasan, Panginoon, sa amin, Lord God. Salamat, Panginoon, sa pagpapala, Lord God, ng pagpapatawad, Panginoon, sa amin, Lord God. At salamat, Panginoon, sa inaasahan namin na pagbabalik mo, Panginoon. Lord, Ikaw ang palaging maghanda, Panginoon, ng aming mga puso, Lord God. Lord, pakabanalin mo kami lagi, Panginoon, bawat oras, Panginoon. Lord, masabik kami, Panginoon, sa iyong pagbabalik, Lord God. Masabik kami, Panginoon, na makita ka namin, Panginoon, ng mukhaan, Lord God. Lord, ihanda mo kami, Panginoon, at sa panahon, Lord God, na hinahanda mo kami, Panginoon, Lord, gamitin mo rin kami, Panginoon, na daluyan, Panginoon, ng pagpapala, Lord God, sa mga tao, Panginoon, na hindi pa nakakakilala sa iyo, Panginoon. Lord, this is our, Panginoon, greatest, Lord God, na gawain, Panginoon, na worship sa iyo, Panginoon. Yung pagbahagi, Panginoon, ng kaligtasan, Panginoon, na inalay mo, Panginoon, sa sanlibutan, Lord God. Lord, sa panahon, Lord God, at sa mga araw, Panginoon, na hinahanda mo kami, Panginoon, sa iyong pagbabalik, Lord God. Gamitin mo kami, Lord God, sa iyong paglilingkod, Panginoon. Tapat, Panginoon, Lord God, na naglilingkod sa iyo, Panginoon. Mabuting tagapaglingkod mo, Panginoon, sa iyo, Lord God. Salamat po, Lord God. Salamat, Lord God, sa blessed hope, Panginoon, ng paghihintay sa iyo, Panginoon. At turuan mo ang puso namin, Lord God, to wait patiently, Panginoon, sa iyong pagbabalik, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat, Lord God. Salamat, Lord, sa mensahe mo, Panginoon, ng pagpapaalala, Panginoon, na lumakad kami, Panginoon, sa iyong katwiran, Panginoon, na manatili kami, Panginoon, sa pananampalataya namin sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat sa iyong mensahe, Lord God. Maging sa ginamit mo, Lord God, na iyong lingkod, Panginoon, ang aming Pastor June, Panginoon. Salamat sa buhay niya, Panginoon. Salamat sa mga mensahe, Panginoon, na ibinahagi niya, Lord God. Salamat, Panginoon, sa pag-anoint mo sa Kanya, Panginoon. We pray, Lord God, na Ikaw ang patuloy na magpalakas sa Kanya, Panginoon. Ikaw ang patuloy na magbigay, Lord God, ng kalakasan, Panginoon, spiritually, Lord God, emotionally, physically, Lord God. Ikaw po ang magpalakas sa Kanya at sa Kanyang buong pamilya, Panginoon. Salamat, Lord God. Salamat po, Panginoon. At sa aming lahat, Panginoon, na nakatanggap, Lord God, ng iyong pagpapala, Panginoon, ngayong umaga, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon. Alam namin, Lord God, na uuwi kami, Panginoon, ng may kasabikan, kasiglahan, Panginoon, ng pagbabahagi, Panginoon, ng iyong salita, na may kasiglahan, Panginoon, ng paglilingkod sa iyo, Lord God. Salamat po, Panginoon. Salamat, Lord God. Ikaw ang siyang mag-ingat sa bawat isa, Panginoon, maging ang mga kaloob, Panginoon, na ihahandog sa iyo, Panginoon. Ikaw ang magpala, Panginoon, sa bawat isa. At maging kaluguran, Panginoon, ang aming mga paghahandog sa iyo, Lord God. Salamat po, Lord God. Salamat po, Panginoon. Salamat, Lord God. Alam namin, Lord, na kulang pa, Lord God, ang lahat ng pasasalamat na ito, Panginoon. Lord, salamat po, Lord God. Sa iyo po ang papuri, Panginoon, pagsamba, Lord God, pagluwalhati, Lord. Pagdakila, Lord God, sa pangalan ng aming Jesus na Panginoon at tagapagligtas. Amen, amen. Taas po natin ating mga kamay sa Panginoon, na sa ating pong paglisan sa tanang ito ng Diyos, taglayin ang bawat isa sa atin, ang basbas, biyaya, at pagmamahal ng Diyos Ama, biyaya at pagliligtas at pagpapagaling ng Diyos Anak, at ang patuloy na kaaliwan, pagkipisan, galaw at pagkilos ng Diyos Espiritu Santo ay sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen at amen. God bless you. God bless. Palain tayo ng Panginoon. Magandang gabi po, magandang umaga po sa inyong lahat. God bless you all. God bless.